shalom. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Sa mga kapatiran na natin na nanonood sa FB Live. Shalom, shalom. Magandang gabi. And welcome po sa ating ika-27th day of our prayer and fasting. Amen. So, kayo po ba'y gutom na po ba ang lahat? Amen. So kahit gutom man tayo, ang Spirit ng Lord ay nasa atin. Amen. So buong araw tayo'y malakas kahit walang laman ng ating mga sikmura dahil ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin. Amen. Praise the Lord. And ang ating topic po for tonight is no blessings left to ask for. So before po tayo mag-start, let's pray. Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat for today that you gave unto us. Maraming salamat, O Lord, sa buong araw niyo kaming sinamahan sa aming pagtatrabaho, O Lord. And gain din, O Lord, na sa mga oras na to na kami magbubulay-bulay ng iyong mga salita. And Lord, anoint each one of us at iyong mga salita lamang ang siyang mag-reveal at hindi ang aming mga sarili. Maraming salamat din, O Lord, for this platform and for this opportunity, O God, na magkaroon ng extra service, Panginoon, and ma-extend ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, na during this Ramadan, Panginoon, and gain din, O God, na itong month na ito ay magiging na mas makapag-reach out pa kami, Panginoon, ng mas maraming kaluluwa, Panginoon, through this platform, Panginoon. And gayon din, O Lord, na ikaw lamang ang siyang maitaas, Panginoon. Sa iyo lamang lahat ng papuri at pasalamat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. So, ang ating scripture po for tonight is, mabasa po sa Ephesians 1 verse 3. So, sabing po, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen. So sabi po ni Pastor Chris sa Rhapsody of Realities, did you know that there are no more blessings in heaven that are not ready yours in Christ? So blessed means with ED. Kumbaga from the beginning ay pinagpala na tayo. Patagal na niyang pinagkalooban ng mapagpapala, blessed. And also notice that it says He's blessed you with spiritual blessings, which means you do not have to ask for more blessings, as He already blessed you with all the blessings that exist in Christ Jesus. Amen. So, spiritual blessings. So, pag sinabing spiritual blessings, napakasarap siyang pakinggan kasi hindi siya, ang spiritual blessings kasi, it's more spirit. And hindi siya basta-basta. So, napakalawak niya and it doesn't stick with one aspect. So, naalala ko lang po, long time back, hindi pa ako nakakilala sa Lord. Ma-consider ko na blessed ang isang tao if they have wealth, if they are rich, if they can afford what they want to buy. Kasi, they can do anything eh. They can buy, they can go everywhere. Parang, ang nakikita ko lang na blessing is about wealth lang, wealth and finances. But from that time na nakarinig na tayo ng salita ng Diyos, is doon na nabago ang pagtingin natin sa blessings. So blessings is not just material and earthly things, ika nga. And this is remarkable because it means He's blessed you with untold prosperity, healthy, unending joy, victories, supernatural strength, success, and any other blessing you can imagine. You may say, but He only mentioned spiritual blessings. How about the physical blessings? So, the physical blessings are all included in the spiritual blessings. The lesser is included in the greater. Think about it like this. The Bible says God is a spirit. Then in Genesis 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. From the time po na from the time na nakarinig na po ako ng salita ng Diyos, na-realize ko na ang blessing ay doesn't stick only with wealth. And yung kaligayahan, kasi kumbaga, ang spiritual blessings
marami yan eh. Yung kumbaga kung anong yung kaligayahan na meron ka ngayon, blessing yan. Yung kalakasan na meron ka ngayon, blessing din yan. Kahit yung naka-fast tayo, buong araw tayo nagtatrabaho. Kahit katulad nga po kanina, ang aga ko pong pumasok ng trabaho, pero praise the Lord, tayo'y malakas. Amen. So, hindi tayo nakaramdam ng panghihina. Hindi tayo nakaramdam ng, kasi diba usually kapag gutom tayo, iba yung mga mood natin, nagagalit tayo. But praise the Lord, hindi na po tayo ganun if we do fasting. If we do it for the glory of God. And syempre, kapag nagpa-fasting, di ba sabi na magkaka-ulcer ka, but no, kinakancel natin ang anumang uri ng sakit ng tiyan. Amen, yung mga ganun. Hindi po tayo magkakasakit. And yung courage and boldness to face challenges in life is also blessing. So, nandun na yung fact na tayo ay victorious sa kabila ng mga challenges na ating napagdaraanan. And all those things ay nasa atin na. So, ito na ang mga pagpapala na hindi basta-basta makuha ng sino man. And we more care about what's inside of us than what's outside. Pero syempre, sabi nga, in order din na makuha din natin yung mga ganitong pagpapala, we should believe in Christ. As it says nga po sa ating scripture. Sa scripture po na, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So dapat nananampalataya tayo sa Panginoon. And now if God, who is Spirit, created the heavens and the earth, in the beginning it means He pre-existed the beginning, that He must dwell in the realms of the Spirit. Therefore, all the blessings He must be spiritual. So, ganun rin tayo. We are more already spiritual than the earthly things. And spiritual blessings are more important than earthly things. At ito ang mas pinanghahawakan na natin from the time na nakakilala tayo sa Panginoon. So, dati, we always care sa mga material things na meron tayo. Yung mga panabang mga material things. Pare, mga sale, bag. Kailangan naman natin yun, kutotoosin. Pero, but we do care more sa kung ano yung nasa loob natin, which is yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon, which is yung Holy Spirit. And the realm of the Spirit pre-existed the heavens and the earth. So, the physical or the material would came out of that realm. So, amen. And all other blessings, material or physical, are inside spiritual blessings. So, whatever you would have as of God is included in what He's already blessed you with. So, yung mga physical pala, nasa ano na rin na yun? Included na rin pala siya sa spiritual. And, di ba nga minsan kapag may mga mini-mention tayo na mga pagpapala, kahit by faith, wala pang nandyan, pero magulat ka lang nandyan na siya sa, nandyan na sa harapan mo. Amen. Yung mga unexpected blessings, dati pinagpipray mo lang, wari pinagpipray mo bahay. Amen. Wala pa akong pera, Lord, but by faith, magkakaroon ako ng bahay. And glory to God, tayo'y nagkaroon ng bahay. Amen. And gain din, so today, there's no need to ask Him for more blessings. Now you can understand why He said in 1 Corinthians 3 verse 21 to 22, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. Peter echoes the same truth in 2 Peter chapter 1 verse 3, saying, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. So, amen. So, lahat na pala, wala na tayong mahihiling pa sa Lord. Kasi lahat na pagpapala na sa atin. Yung life na before Christ, na pagkalooban na tayo. And at the same time, yung mga pagpapala din na hindi na natin, mga pagpapala na hindi natin ine-expect.
wala na tayong masyadong hihilingin pa sa Panginoon kasi we are already enough. That we are contented sa kung anong meron tayo. Pinagkaloob na sa atin ng Panginoon yung buhay, yung prosperity. Prosperity not it means mayaman ka, but yung sagana ka, kahit minsan nga inisip mo wala kang pera pero gugulat ka na lang or wala kang minsan makain. So dumating na po sa ganung point long time back. But then, ang Lord may ginagamit ng mga tao. Amen. Praise the Lord. Minsan nagloloko po ako dati sa bahay. Sabi ko, wala na naman ako makain. Tapos nagulat na lang ako, may mag-o-offer. So, amen. So, glory to God dahil yung kahit nahihirapan tayo minsan, na doon naman yung may challenges. But we are blessed. Always remember that we are blessed. Kasi, nandun na yun nag-exist na ang blessing sa buhay natin. So, kailangan na lang natin panghawakan at lakaran. Amen. So, glory to God. And let's all confess. Amen. So, I'm in Christ. Therefore, I enjoy all spiritual blessings in heavenly places in Christ. I enjoy prosperity, health, joy, strength, wholeness, wellness, and success. I've been chosen and ordained for a life of praise, joy, excellence, victory, and glory in Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So for further study, so para tayo po ay sabay-sabay po na nagbabasa ng Word of God, ang ating further study po is Matthew 10 verse 29 to 31, Ephesians 1 verse 3, and 1 Timothy 6 verse 17. And sa ating 1-year Bible reading plan po, you can read po ang Luke 7, 1 verse 35, and Deuteronomy 33 and 34. And para po sa ating 2-year Bible reading plan, you can read po ang Romans 3 verse 20 to 25 and Psalms 97. Praise the Lord. And thank you po kay Pastor Chris Uyakhilome for the Rhapsody of Realities na tayo may pattern sa tayo po'y pare-pareho pong mas na-encourage din po tayo na basa din ng salita ng Lord. And thank you din po sa ating mga viewers sa Facebook Live, and see you all po tomorrow sa ating 28th day of prayer and fasting, morning devotion 6 a.m. at ang ating evening devotion at 6 p.m. So God bless po. Thank you po. Bye-bye.